Back to normal na ang biyahe sa MRT matapos itong maantala kaninang umaga dahil sa isang depektibong tren sa North Avenue Station. May news to go si Maki Pulido. Maki? Ruth, sa ngayon wala nang pila pero dahil pasado alas 9 na. Katulad nga nung nabanggit mo, sabi kanina nung MRT operation dahil nga daw may nasirang train dun sa may North Avenue Station, natagalan itong maalis. Kaya daw humaba yung pila at umabot sa kalsada. At ito nga raw yung dahilan dahil nga daw may nasirang train. Naipon yung mga pasahero. Talaga namang mahaba. Pero ang kwento ng mga nakausap nating mga pasahero kanina ng MRT, araw-araw naman daw talagang mahaba. Ito may nasira man o wala. Halimbawa kanina, Ruth, yung haba ng pila, mga pasado alas 8 ng umaga dito lang sa may Timog Avenue Station, mula kalagitnaan ng Jamboree, nagsisimula yung pila. Tapos iikot pa ito sa may EDSA hanggang halos makarating na ng Scout Borromeo bago babalik sa may MRT station at makaakyat sila dun sa may istasyon at makaabot ng platform. Ganun kahaba yung pila. Sinasabi nga nung mga sa atin, normal naman na raw ito, may nasira mang tren o wala. Hindi nga raw bababa ng 40 minutes yung pila nila kada araw. Hinamon nga kami ng isang pasahero kanina, hintayin naming makasakay siya hanggang makaabot siya ng platform. And true enough, nagsimula siyang pumila ng 8:20, nakarating siya sa platform na mga 9:10 na ng umaga. At pero hindi na namin siya nakita makasakay dahil pinagbawalan na kami ng mga security guard ng MRT na umabot hanggang dun sa platform dahil nga wala raw tayong permit. Kaya kanina, siguro yung dito pa lang sa Timog Avenue, abot siguro ng 1 kilometro yung pila. Siyempre, mainit dahil talagang mataas na yung araw kahit na alas 8 pa lamang ng umaga. So, maliban dun sa init na tinitiis ng mga ng mga kababayan nating sumasakay ng MRT na kailangan pumila kada araw, mainit na para pa silang yung nalalagay sa alanganin yung kanilang seguridad dahil dinadaan-daanan lamang sila ng mga bus, ng mga motorsiklo, ng mga sasakyan, lalo na pagka yung pila nila nandito na sa may kahabaan ng EDSA. Dahil meron din portion ng pila nila na talagang dapat nandun sila mismo sa kalsada dahil wala namang sidewalk. So yun yung isa sa mga sinasabi ng mga pasahero, maliban pa nga dun sa mahabang pila na kanilang tinitiis. So, syempre, naiinis sila, pero alam mo, Ruth, wala naman dito yung halimbawa, nagdadabog dahil sa sobrang, kanilang init ng ulo. Pero syempre, naiinis sila dun sa kanilang sitwasyon. Kaya lagi nilang sinasabi, kahit sino yung makausap natin, sana naman, magawa naman ng paraan ng gobyerno na maibsan naman yung paghihirap nila sa pang-araw-araw nilang pagko-commute o paggamit ng MRT. Kasi, katulad ng isang nakausap natin, okay naman daw magdala siya ng sasakyan, pero di ba, alam mo naman yung traffic. Kunyari, halimbawa siya mula dito sa Quezon City hanggang sa Pasay, aabutin daw siya ng 3 oras, 2 hanggang 3 oras kung siya magdadala ng sasakyan dahil sa sobrang traffic. So, kailangan tiisin nila itong MRT. So, sana naman daw ay magawa nito ng paraan. Tama't Maki Pulido.